Assalamualaikum everyone, this is again your registered social worker, Mecca Disalan Yasin. So, ang pag-uusapan naman natin for today is about group work 2.0. Sa communication structure, may tinatawag tayong apat. Yung pinakaunang-una sa lahat, Maple Rule. Ano ba yung Maple Rule? Ito yung communication process na from leader to member or from member to leader. 'Di ba yung pool, para siyang ganyan? So, member daw or leader. Then, 'di ba, ganyan, member to leader. And then, papunta na naman dun sa taas, leader to member. Parang yun, taas-baba lang. Maple rule. Ito naman, round robin is take turns in talking. 'Di ba, round? So, kibali kung nandito ka, lahat kayo magsasalita, like ikaw, dito ka magsa-start, ikaw naman magsasalita next, ikaw naman dito, ikaw naman dito, ikaw naman dito. So, yun yung round robin. Dito naman sa free floating, free floating is kung sino yung magsasalita. Like, kung sino yung may say. Kung sino yung gustong magsalita, magsalita ka. Yun yung free floating. Hot seat naman, extended back and forth exchanging between leader and member as the member watch. Ito namang hot seat, kumbaga, if ito yung leader, then ito yung member, and then may member din dito, may member din dito, may member din dito. Ang nagsasalita lang is yung member at saka yung leader. Kasi nga, para silang, hindi sila nag-aaway. Like, for example, sa debate, di ba? Yung ibang mga kasama natin, nakikinig lang sila. Pero, kayo is, nagde-debate talaga kayong dalawa. So, yun yung ginagawa natin sa hot seat. Okay? Proceed naman tayo dito sa letter C. So, dito naman sa letter C, affectional structure or yung proseso daw ng pag-act or reacting or yung pagre-react natin which makes the place between people meeting together in a small group. So, ang mga pattern daw ng interpersonal relation is yung pair. Ano ba yung pair? Yung dalawa lang, dalawa kayo. Triad, yung tatlo kayo. Foursome, yung apat kayo. Isolates, ikaw lang mag-isa. Okay, tandaan nyo yung isolates yan, lumalabas yan sa board exam lahat. Basta pair, dalawa, triad, tatlo, foursome, malamang 4, and then isolates isa or ikaw lang mag-isa. Okay? Sige, proceed tayo dito sa next slide. Dito naman tayo sa power structure. Power structure potentially inducing forces in other person toward acting or changing in a given direction. Ito yung power structure. Ito sila. Sources of influence. Dito sa reward power, ito yung reward power is reward from the word itself, like yung mga promotion, yung mga praise, kapag sinasabihan kita ng ang galing-galing mo, so deserve ang promotion na to, so yun yung reward power. Coercive power naman daw is yung coercion, like a member can inflict adverse or negative effect, remove positive consequences in response to someone's behavior, basta coercive siya. Legitimate power naman is yan yung legitimate power or legitimate like already given through authority. Legitimate power is yan yung kapag yung president may hawak silang legitimate power kasi nandun sila sa posisyon na yun. Sila yung president and legitimate yun. Legit na sila yung president, so legit din na nandun sila sa posisyon. Yun yung tinatawag nating legitimate power. Referent power naman, being referred, that result of being well-liked. Being referred is, for example, may teacher ka and gustong-gusto mo siya kapag nag-lecture siya. And then, yung teacher mo na yon magiging model mo na siya. So, kapag magdi-discuss ka din, ginagaya mo siya. So, yun. Referent power is ginagaya mo yung isang tao na nagustuhan mo kasi nire-respect mo siya or gustong-gusto mo yung the way siya mag-discuss or gustong-gusto mo the way siya magsalita or mas naiintindihan mo siya compare sa other. So, ganun din yung ginagawa mo kapag nagdi-discuss ka. So, yun. Ang tandaan nyo lang dito, role model. Kumbaga, may role model ka or kapag nire-respeto mo yung tao, yun yung tinatawag mong referent power. Kibale, ang may referent power is yung ginagaya mo. Okay? Dito naman tayo sa expert power. Expert power naman, someone who has skills that is trusted. Kumbaga, yung expert power, sila yung expert sa gawain yun.
For example, yung mga teacher, expert sila sa pagtuturo. Yung mga social worker, expert sila sa mga advocacy. Yung mga engineer, expert sila gumawa ng mga building. So, kibali tayo, may iba't iba tayong expertise, may iba't iba tayong alam, and may iba't iba tayong specialization sa field. So, yun yung tinatawag nating expert power. Next naman tayo na slide, dito tayo sa leadership. So, ano ba yung tinatawag nating leadership? Leadership is the ability to influence other people in some way. Di ba kapag leader ka, bigla-bigla ka na lang nakaka-influence ng ibang mga tao, even though, hindi mo naman talaga sinasadya. Pero dahil nga tinitingala ka nila, ginawa ka nilang model, usually ginagaya ka nila, or kung hindi ka man nila ginagaya, rene-respect ka nila, and in that way, nakaka-influensya ka na sa ibang tao. Major theories ng leadership is yung position theory, yung nasa position ka, kaya ka naging leader. Trait theory, maganda yung trait mo, kaya ka naging leader. Style theory, and also, depende din sa style mo. Dito naman sa leadership style, ito yung sa style na minimin ko ha. Authoritarian, na-discuss ko na din tong tatlong to. Kung gusto nyo ng mas detailed na explanation nito, panoorin yung nasa YouTube ko, nandun yung leadership style. Authoritarian, pasadahan natin, yan yung autocratic or yung ikaw lang na leader yung masusunod. Kumbaga lahat ng sasabihin ng leader, yun lang yung susundin nyo. Sa democratic naman, lahat kayo pwedeng magsalita, lahat ng opinion nyo is kinikater, and lahat kayo pwedeng magdesisyon. Yun yung sa democratic. Ito leader lang ang susundin. Ito lahat kayo. Yang democratic. Ang laissez-faire, walang paki sa inyo yung leader. Kahit ano na lang yung gawin nyo, lazy nga, 'di ba? Tamad. So, tamad dito yung leader. Like, pinapabayaan kayo sa lahat ng plano nyo. So, yun ang laissez-faire. Sige, proceed naman tayo dito sa role structure. Dito naman sa role structure, refers to socially recognized pattern of expectation on the behavior on the part of the certain position of a person. Kumbaga sa role structure, yan yung role mo, yan yung tungkulin mo, or yan yung ginagampanan mong gawain mo sa komunidad. For example, papa ka, then estudyante ka pa kung nag-aaral ka, and citizen ka pa ng Pilipinas, or asawa ka ng asawa mong babae, or sa profession mo lawyer ka. So, yun yung role. Okay? May dalawa tayong tinatawag na leadership role. Yan daw yung task specialist. Task specialist is nagpo-provide daw siya ng mga magagandang ideya and does the most, or ginagawa niya yung lahat para mag-guide yung discussion. Yun yung sa task specialist. Dito sa social, emotional, or group maintenance specialist naman, ang main concern niya is yung group harmony. Kapag sinabi natin group harmony is yung pagkakaisa ng isang grupo, yun yung concern niya. Rene-resolve niya din yung hindi nila pagkakaintindihan at yung mga away within the group. Okay? So, sige, proceed tayo dito sa group norms. Group norms naman ay yan yung mga rules and also the standard of behavior na nag-e-emerge sa isang grupo. Sinasabi din daw sa atin ng norms kung paano ba kinukontrol ng mga member ang isa't isa, at saka anong behavior din daw ang pwede at hindi pwede. So, eto naman yung mga different kind of norms. Dito, written rules. From the word itself, written, nakasulat na rules. Norms daw na codified or nakasulat. Nakasulat yung codified. For example, yung professional code of ethics natin. 'Di ba sa orange book nandyan yan, yung professional code of ethics? So yun yung tinatawag nating written rules or nakasulat na rules. Number 2, explicitly stated norms. Ito yung sinasabi na rules natin or norms or dapat natin gawin. Norms daw na sinasabi verbally and easily recognized by members. Example, yung rules and regulations. 'Di ba before tayong pumunta sa school or before ang first na lecture is meron niyang sasabihin yung prof nyo na ito yung rules and regulations natin dito sa school. Kahit hindi nila isulat yan na yung rules nila kasi yan yung explicitly stated. From the word itself, sinabi, verbally. Okay? So, yun yung explicitly stated norms. Dito naman sa non-explicit or informal norms,
ito yung sinasabi nilang hindi mo sinabi pero norms pa din siya or rules pa din siya. Neither stated nor written, hindi siya sinabi at hindi din siya sinulat pero understandable na ng members na ganon yung rules. Example niya dito is yung chairman sitting in the head of the table. Tama. Sino ba dapat kasi ang dapat na umupo doon sa head ng table? 'Di ba dapat yung chairman? Kasi siya yung nagmamay-ari ng company. For example din sa for example sa DSWD. So sino ba dapat umupo doon sa pinaka-high na upuan doon sa DSWD? 'Di ba yung mga director? Kasi sila yung pinaka-higher na posisyon. And hindi naman kailangan sabihin pa sa'yo na ang director natin is siya lang yung pwedeng umupo dito. Kasi given na yun, na siya lang yung pwedeng umupo doon kasi siya yung nasa posisyon. Okay? Pagkakaibahan lang nila, itong explicitly stated, sinabi sa'yo na ito yung rules and regulation. Yung non-explicit or hindi or not stated is yan yung hindi sinabi pero alam mo na yun talaga yung rules. Okay? Dito naman tayo sa norms beyond awareness. Norms daw na create by osmosis. Example, greeting when one enters the office. Ito naman yung sa norms beyond awareness. 'Di ba hindi naman sa'yo sinabi na kapag papasok ka sa office, dapat mag-good morning ka? 'Di ba hindi naman? Sa school lang yon. Kapag sa school, kasali yon sa explicitly stated norms. Kapag sa workplace ka na, hindi naman sasabihin sa'yo na, sige, umupo ka na sa desk mo. Or sige, maglakad ka. Kasi aware na tayo na gagawin mo talaga yon. Kumbaga, hindi na sa'yo kailangang sabihin kasi ginagawa mo na or gagawin mo lang din naman. Yun yung norms beyond awareness. So, proceed naman tayo dito sa status. Ano ba yung tinatawag nating status? Kapag nakita niyo yung status position na yan diretso, yan yung isang word ng status. Refers to one's rank or standing in the group. Isa din dyan is yung rank. To maintain the criteria of judgment for people or position, thereby making several social reward seem just. So, yun. Basta makita kayo ng rank, position, standing in the group, diretso na yan, status. Ano ba yung status mo? For example, ako, ang status ko, married ako. And then, kung ikaw wala kang asawa, status mo single ka. Kung taken ka, taken. Kung baga, asan ka? Asan ka sa group? Okay? Ano ka or ano yung position mo or ano yung rank mo? Sige. Isa pa dyan sa status if ikaw ba yung chairman, ikaw ba yung worker ka lang, or ikaw ba yung janitress. So yan. Yan yung mga status. Dito naman tayo sa forces generated by the relationship between people and their interaction in the group. So, pinakaunang-una sa lahat, conformity. Ano ba yung conformity? Conformity is the tendency to allow one's behavior to be influenced by prevailing attitude and opinions. Yung conformity, yung nagko-conform ka na lang. Like, hindi ka na makikipag-argue sa isang tao, hindi ka na makikipag-away, sabihin mo na, okay, tama ka na. Okay, yan na yung gawin natin. Hindi ka na makikipag-debate, agree ka na lang. Yun yung conformity. Okay? Dito naman tayo sa competition and cooperation. From the word itself, competition, makikipag-compete ka sa ibang tao. Rivalry, for the same goal. For example, may goal kayo na ito yung gagawin nyo pero hindi kayo magkatugma ng ka-office mate mo. So, magkakaroon kayo ng competition kung sino yung mas magaling, sino yung mas better yung solution, sino yung mas magugustuhan yung proposal ng mga boss or anything else. Yun yung tinatawag nating competition kasi may rivalry. Okay? Para na din siyang may conflict. Hindi, may conflict talaga siya kasi may competition. Cooperation naman yung nakikipag-cooperate ka sa isang tao or nagpa-participate kayo or nagwo-work kayo together. Cooperation is the willingness among people or willingness daw ng isang tao na mag-share ng responsibilities and work toward the common goal. Kung baga, kung may goal kayo, magwo-work kayo together ng kasama mo para makuha nyo yung grupo. Compare dito sa competition na makikipag-compete ka sa kanya kung sino yung pinakamagaling. Sa cooperation, walang pinakamagaling kasi lahat kayo gumagawa at lahat kayo may ginagawa. Dito naman sa decision making, decision-making is the act of reaching a conclusion or passing judgment on an issue under consideration. The process of choosing a particular course of action from among available alternatives to attain specific objective.
Ang punot dulo lang naman ng decision making is yan yung makakakuha na kayo ng like plano nyo. Like, di ba, decision making is yan yung nagde-decision kayo. So, ang act of decision making is yan yung, for example, may hindi kayo pagkakaintindihan. So, magde-decision kayong dalawa. So, siguro mas better to, or eto yung pros and cons kapag sinunod natin yan, ganito, ganyan. So, yan yung decision making. Sige, proceed naman tayo sa isa. Dito naman tayo sa voting. Ano ba yung tinatawag nating voting? Voting is employed at a traditional leadership situation. There is a designated leader who holds a commanding position in a power structure. Voting is kapag nagvo-vote ka. For example, kapag nagvo-vote tayo ng ating president, nagvo-vote tayo sa ating barangay, 'di ba? Usually, yun yung voting. So, yun lang naman yung tinatawag nating voting. So, may dalawang ways daw tayo ng pagvo-vote. Simple majority, yan yung kung 100 kayo, simple majority, meaning kung 50 ang nag-agree plus 1, meaning nanalo yung may 51. For example, ako at saka ikaw, pinagpipilian tayo kung sino yung magiging president. And biglang 100 lahat yung tao, tapos 51 sa akin na boto, 49 sa'yo. Kibale, ako yung nanalo kasi majority wins. Yun yung sa simple majority. High percentage majority naman, kasalungat lang siya. Kibali kung dito, 51%, dito naman kung sino yung pinakamalaki yung percent. For example, 2/3 ng vote is sa'yo and then 3/4 sa akin. Kibali nanalo ka kasi mas marami yung vote mo. Okay? Dito naman tayo sa consensus. Consensus, the most time-consuming but most effective approach. Participants is essential and therefore encouraged in order to find the best solution that everyone can go along with. Consensus naman, ito yung pag-uusap-usapan nyo pa kung ano ba talaga yung magandang solusyon. Like, kailangan nyo ng opinion ng lahat ng mga kagrupo mo bago kayo mag-decide kung ano ba talaga yung gagawin nyo. Yun yung consensus. Kumbaga, hindi kayo mag-agree or hindi kayo like makaka-come up ng ibang solution hanggat hindi nagbibigay ng mga possible solution nila yung isa't isa. Yun yung consensus. Okay? Sige, proceed tayo sa next slide. Ito naman, letter C, postponing decision. From the word itself, pinopostpone or sinastop or nire-reschedule mo yung pagdedesisyon. A method wherein a group can agree or disagree. When a group is unable to make a decision making is deferred. This can mean repeated discussions. So, postponing decision. So, kapag, for example, tayong dalawa may hindi tayo pagkakaintindihan, tapos hindi talaga tayo magkaintindihan hanggat sa wala na, galit na lahat, ayaw na nating mag-usap, ganito, ganyan. So, sasabihin ko, i-postpone na lang natin, baka may mahanap pa tayong better solution bukas para hindi na tayo mag-away. So, parang ganon. Yun yung postponing decisions. Or, i-reschedule na lang natin to kasi hindi tayo matapos-tapos ngayon kasi may nag-aaway na or hindi na tayo nagkakaintindihan, kaya i-reschedule na lang natin. Yun yung postponing decision. Letter D naman, delegation of decision-making authority. Delegation of decision-making authority is when certain individuals have facts upon which decision can be based and when the group has sufficient confidence in those who are given decision-making power. This will save time. Delegation of decision-making authority is yan yung kapag, for example, 3 tayo sa grupo and then biglang sinabi mo na si A na lang ang mag-decide kasi siya naman yung president. So, yun yung delegation of decision-making authority. So, since ikaw naman yung president, vice president lang ako, tapos ikaw secretary ka, mas malaki or mas higher yung position mo kaysa sa akin, so ikaw na lang yung magdesisyon. Ipapasa na lang namin sa'yo yung desisyon para hindi na tayo mahirapan at saka para mas mapadali natin yung pagdedesisyon. So, yun yung delegation of decision-making authority. Okay? So, let's now proceed sa next naman is yung groupthink. So, ano ba yung tinatawag nating groupthink? Groupthink is yan yung problem-solving process in which proposal are accepted without careful review of their advantage and disadvantages. Ito din yung maraming nagkakamali. Kasi kapag pinakinggan mo yung groupthink, akala mo tama siya. Akala mo nag-iisip yung mga kagrupo or nag-iisip yung grupo.
kasalungat yung meaning niya kapag nakita nyo to doon sa mismong meaning niya or sa totoong meaning niya. Kasi yung groupthink is yung problem solving daw is tinatanggap nyo yung proposal ng isang tao kahit na wala pang careful review ng mga advantages and disadvantages. Okay? Negative siya. Kung titingnan nyo to, para siyang positive kasi groupthink, diba? Pero kapag tiningnan nyo mismo, yung totoong meaning niya, negative yung meaning niya kasi tinatanggap mo yung proposal kahit wala pang careful deliberation or wala pang careful review and hindi mo pa alam yung mga advantages niya or ano yung disadvantages. Meaning, hindi mo pa inalam yung pros and cons, tinanggap mo na. So, yun yung sa groupthink. Conflict? Conflict naman is disagreement of two opposite sides on the same issue. Conflict naman is yan yung nag-aaway yung dalawang tao. Kumbaga, may disagreement, may hindi kayo pagkakaintindihan. For example, ako, sinabi ko yung langit blue. Tapos sinabi mo hindi yellow. So yun, conflict na yun, disagreement na yun kasi hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi tayo nag-agree sa dalawang color. So, may disadvantage na yun and also disagreement na din for our side. So, yun yung conflict, basta pag-aaway. Group cohesiveness naman, ito yung positive talaga. Group cohesiveness kasi is degree to which member or yung mga member daw is group desire to remain in the group. Yung mga member daw is ginugusto nila na magstay sa grupo na yon. Resulta yon ng all forces acting on members to remain in the group. Kumbaga, kahit buwagin mo pa yung mga grupo na yon, hindi sila maghihiwa-hiwalay dahil stronger yung forces or stronger yung relationship na pinagsamahan nila. So, hindi nila gugustuhin na umalis, mas gugustuhin nilang magstay sa grupo. Yun yung group cohesiveness. Okay? Positive to. Etong groupthink, negative. Ang conflict naman, somewhat positive and negative kasi we agree to disagree. Yun yung sa conflict. So, ayun. So, yun lang. I think super bigat ng discussion natin for today. Pero ginawa ko yun siya kay I think hindi ako makaka-post sa bukas ba? I think hindi ako makaka-post sa Sunday kasi may a-attendan ako and tinapos ko na to siya para ma-upload ko na to and this will serve as the 90 and 89 days kasi sobrang haba ng discussion niya. So, yun lang. Thank you so much for listening and please follow me on my TikTok account and also IT channel at mycarsw. Same lang sila dito ng profile sa TikTok ko. So, yun lang. See you on other side, future social workers. Bye-bye!